Dahil papalapit na nga ang Chinese New Year, ang mga tao ay nagsisimula na maghanda ng mga pampabuenas. Teka, sagot na raw kayo ng mag-asawang ito. Di mo na nga raw kailangan pang pumunta ng mamahalin na Chinese resto dahil ang dim sum at chicken feet na ito, mabibili mo lang sa cart nila. At kung hindi pa kayo kumbinsido sa swerte ng mga pagkain ito, sila na raw mismo ang magpapatotoo dahil bago sila maging sir at madam sa sariling negosyo. Aakalain nyo bang dati rin daw silang mga dishwasher at waiter? Tara at swertehin sa panunood ng kanilang kwento. Mag-asawang Irma at Ronaldo, nagkakilala raw sa isang Chinese restaurant noong kabataan nila. Noong 14 years old ako, pinasok ko ng tatay ko sa Chinese restaurant at ako yung naging dishwasher doon. At pumayag naman yung may-ari na in-check. Dahil sa hirap ng buhay, maagang nakipagsapalaran sa Maynila sina Irma at Ronaldo para magtrabaho. Yung kaibigan ko, nakita niya kung gusto ko daw ng trabaho. Dinala niya ulit ako doon sa isang kaibigan niya, yung mga boss ba. So tinanggap naman agad ako. So yan restaurant na yon, pumasok ako 1989. Nagtatrabaho man pareho sa iisang restaurant, ang dalawa hindi raw agad naging close. Si Irma raw kasi seryoso at may pagkasuplada. Kasi bata pa siya eh. Bagong pasok lang ako pero malakas yung loob ko na parang mag-utos. Bossy-bossy kasi ako doon eh. Pero nang lubos na magkakilala, unti-unti nang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Naging close kami. Everyday na hinatid ko siya. Tapos kakain kami sa hawan, ng halo-halo, gano'n. Pagkatapos At tulad na nga ng manok na pangsabong, ang palaban na si Irma, napaamo raw ni Ronaldo. Ako siguro yung unang tinamaan kasi ako po yung bumait, nawala yung taray. Sina Irma at Ronaldo nauwi sa kasalan at di kalaunan bumuo ng sariling pamilya. Mayroon na kami mga baby. Ang nangyari, dahil alam na ng boss namin na nagkahiwalay na kami ng trabaho. Si Ronaldo napasok sa isang Chinese restaurant kung saan niya nakilala ang chef na babago pala sa timpla ng kanilang buhay. Dumayo sa amin, sabi niya, pare, punta ako dyan. Pinabili niya ako ng giniling, tsaka chicken feet. Ngayon sabi niya, pare, magdadala ako ng panimpla. So, ganun yung history nun. Yung kumpare ko na yun na nakasama ko sa restaurant na yun, tinuruan niya ako ng kung paano yung tamang timpla ng chicken feet tsaka siomai. Bit-bit ang perfect recipe ng chicken feet at siomai at sakay ng isang sidecar, nag-umpisa ng negosyo ang mag-asawa na dinala nila sa kalsada. Siya nagda-drive ng cart, aakyatin niya doon. Tinutulak bisikleta, taas tapos palengke. paakyat doon sa may bundok. So parang sobrang hirap. So pag pumapasok ako, dalawang bit-bit ko. Isang may kanin, isang yung mga dimsum lang. Pagdating ko sa Maynila, yun, lalako ko talaga yun. Sa kanilang pagpupursige, ang mag-asawa unti-unting nakapagpundar mula sa kanilang negosyo. So hindi naman pare-pareho na ganun yung benta, pero kahit papano, nakaka 5 digits po siya a month. Ang cart nila ngayon, hindi na lang isa, dalawa o tatlo, kundi siyam. Nagdagdagan ng ibang Chinese food ang kanilang menu at dumami pa ang mga flavor ng bestseller nilang chicken feet. Sa halagang 115 pesos, meron ka ng 5 piraso ng masarap at masarsang chicken feet asado. At kung ayaw mo naman ng masarsa, meron din silang chicken feet na tausi. At kung gusto mo naman ng mainit na sabaw, meron din silang ala-bulalo style na chicken feet soup for only 150 pesos. Ngayong tikiman time na, ang magiging punong abala sa ating taste test hindi raw magmamaalat ngayong Chinese New Year, ha? I have a proposal for you, Tata. Proposal po? Dahil si Sugar ng pinakabagong rom-com serye ng My Ilonggo Girl na si Ara San Agustin, hahanap daw muna ng swerte sa mga Chinese food na ito. Hello? Kuya, nasan ka na ba? Kanina pa ako hinahanap ni Mommy and ni Venice. Gutom na ako. Hindi ko alam kung saan ako kakakain dito. O sige na, bilisan mo. Bye-bye. Ay, hindi ako pwedeng kumain.
feet? Chicken feet na ano yung sauce? Asado. Asado. O sige nga ate, patikim nga ako ng isa niyan. Chicken feet? Ay naku, hindi mo mapapakain si Venice ng ganito. Basta gutom na talaga ako. Wala na akong choice. Kakamayin? Sarap! In fairness, ang lambot. Ang sarap ng sauce niya. Natuwa si Sugar. Hindi na-expect na Sugar nakakain siya ng ganito, pero nasarapan siya. Mamimigay rin si Ara ng swerte sa iba. Ang bango! At since malapit na ang Chinese New Year mga kapuso, eto mamimigay tayo ng good vibes and ng good luck sa mga tao around Binondo. Mag-iikot po tayo ngayon at mamamahagi tayo ng chicken feet with rice. Let's go! Ito si Kuya. Sige Kuya, sa inyo po yan Kuya. Sana po ay magustuhan po ninyo. Bubuksan ko po para makita po ninyo. Chicken feet po at kanin bilang... Salamat po. Salamat po. Kumakain ba kayo ng chicken feet? Eto, tigisa kayo. Sana mabusog kayo. Chicken feet po ito. For good luck daw po yan sa marriage and sa family. May pamilya na po ba kayo? Yes, ma'am. May asawa po? Meron po, ma'am. Naku, happy marriage po. Yes, ma'am. Thank you very much. Okay mga kapuso, tapos na tayo mag-spread ng good vibes at ng good luck dito sa Santa Cruz, Manila at around Binondo. At dahil parating na ang Chinese New Year, binabati ko kayo ng Kong Hei Fat Choy! Laking pasasalamat ng mag-asawa na nahuli nila ang sikreto sa tagumpay na negosyo. May napunta na rin kami yung kahit pa paano na bahay, tapos kondo, sasakyan na pang-deliver namin from dito sa Comisario to Manila. Siyempre, dapat may kayo dedikasyon, number one, focus. Tsaka siyempre yung puso nandun. Siyempre, dapat Tapos may tiwa sa taas. May konting, may bulong ka rin dun. Ika nga, ang tagumpay ng negosyo, hindi lang sa swerteng bitbit nito, kundi nasa sipag at determinasyon ng negosyanteng hindi sumusuko.